Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Sa ngayon po ay gabi, ano? Mga mag-aalas 10 ng gabi. Ayan. Yaman din lamang na hinihintay ko yung aso ko kung mabubuhay o mamamatay na may sakit. Ayan. Gawin na nating productive itong oras na ito. No? At sa mga manonood po ng umaga, good morning sa inyo. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Gusto ko lamang pong ibahagi o i-share. I want to share to you what we have learned or what I have learned uh, when I attended the seminar, the inset, specifically the inset seminar, these past few days, no? Na gusto kong ibahagi sa inyo ang aking mga natutunan sa seminar na aking inattendan sa inset. Doon ay tinuruan kami na yung CG o yung curriculum guide, no, ay malawak po ito, no, ay papaliitin o papasikipin na nga uh, 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 to make the subject narrower. Yan. Hindi ko alam yung Tagalog. Okay, yon. Tapos, yung FIDP na yon, o Flexible Instruction Delivery Plan, ay gagawin nating ATG or Adaptive Teaching Guide. Mas maliit na naman. Na ito po ay to cater the needs of those of our students, no, our specific students, kasi kasi alam natin kung ano ang kakayanan nila, kasi unang araw pa lang ng klase nadidetermine na natin o na-assess na natin sila, no, kung gaano kabilis mag-pick up ng topic ng mga bata or ano. Yon, kaya nagkaroon ng adaptive teaching guide, kasi unang-una sa lahat adaptive ito, hindi ito basta flexible lang na magki-cater sa malayo or malapit, no, yung modular, hybrid, ganon. So, adaptive teaching guide, yan. Ang adaptive teaching guide ay nagfo-focus sa kung ano mismo ituturo mo, no, most essential topics or METs ang shortcut niya. Itong METs na ito ay kahit mawala na lahat, actually kahit mawalan ka na ng guide lahat, basta alam mo tong most essential topic na dapat malaman ng estudyante, dun pa lang may guide ka na, di ba? Pwede mo nang i-introduce yung ganitong kung ano man siya. Yan. In my case, general kasi pero nung andun kami, no, specific siya kasi meron kaming classroom, may subject na inattendan. Yan. So meron siyang apat na kategorya, no? Itong METs natin o most essential topics. Una-una sa lahat why teach? O bakit natin to ituturo sa mga bata? Yan. Kasi una-una sa lahat, kaya nga tinawag na most essential topic kasi kahit tanggalin mo na lahat, yung most essential topic na yun, halimbawa na lang, ganito sa field ko, halimbawa, computer. Yan. Most essential topic halimbawa ang topic mo ay topic 1, no? Una-una sa lahat, dapat nilang matutunan ang basic computer operations o kung paano mag-operate ng computer. Yan, yun yung essential topics. So sasagutin natin, why teach? Bakit natin to kinakailangang ituro? Kasi kapag hindi natin to naituro, hindi nila alam mag-type, gumamit ng mouse, no? Paano nilang gagamitin yung system unit o yung computer mismo, 'di ba? So, pangalawa, how to assess. Paano mong ma-assess na alam nilang gamitin? In my case, case by case basis kasi, no? So, depende sa mga magtuturo, sa ating mga teachers, kung paano natin ma-assess. In my case, pag nakapag-type na yung bata, na-open niya na, nakapag-open na ng program niya, nagamit ang mouse ng tama, so, dun mo ma-assess na, ayun, nakahabol niya na yung competency nung basic computer operations, di ba? So, how to teach? Yan, pangatlong topic. Mabilis lang to, guys, mabilis lang to. Wala pa sigurong 20 minutes. Yan. Ano ituturo mo para maabot niya yung competency na yon? O di tuturuan mo siya. Ano ang mouse? Yan. Itong mouse ginagamit para kontrolin ng mouse pointer, para mag-click, mag-execute ng kung ano-ano. Yan. Keyboard para mag-type ng basically mag-type lang muna, no? Hindi natin ituturo yung mga complicated na masyado na po pwede natin gamitin yung keyboard as a mouse. Yan. And what to teach? Syempre, bakit mo tinuro yun? Ano ang kinakailangan mo ituro dun sa parte na yun? Halimbawa, broad na broad kasi, why teach this
halimbawa sa topic ng ICT, why teach basic computer operations? Siyempre, nakapapaloob doon dito sa ating adaptive teaching guide. Yan, sumisigaw na po ako para mahina yung pick up ng mic ko, no? Na what to teach kasi yun yung most essential topic. Doon pumapasok yun, ano? Ngayon, pagka tinignan mo sa larangan mo, sa libro mo, sa subject mo, kung ano yon, ano ang paksa mo dapat talakayin din natin kung ano yung goal o kung ano yung layunin nung gusto mong ituro na yan. O, halimbawa, English o ang goal mo, ang layunin mo, gusto mong tama ang pronunciation nila. Tama ang pagbigkas, pagpantig o kung ano man yon, hindi tayo Filipino major. Ayan, dapat may goal ka, 'di ba? Ganun naman sa elementary, 'di ba? Tinuturuan tayong magpantig-pantig tapos bumuo ng salita, bumigkas ng salita. Ayan. So ganun din po dito. Sa ating pong adaptive teaching guide, meron pong MET o most essential topic at nilalagay po natin doon kung ano ang lesson number. Yan. Ito po yung format niya mismo. Yan. Ito po yung sinasabi nila na i-check daw sa atin. So, ito sinasabi ko, ano to? Prerequisite content knowledge. So, ano yung knowledge ng bata? Ano yung knowledge niya dun sa content na yon? Unang-una sa lahat, halimbawa sa akin, ICT, no? Ano ang alam nila na basically kung anong ginagawa ng computer or kung para saan ang computer, ganyan-ganyan. At ang prerequisite nila ay yun nga, basic computer operations, di ba? So, dapat at least alam nilang gumamit ng mouse o may idea sila na magbasa. Ganyan, magbasa pa para maklik nila yon, matutunan nilang mabilis lang kasi pagka meron silang background knowledge. Ngayon, itong prerequisite skill na to, tsaka prerequisite content knowledge na sinasabi ng mga bata na alam na nila, no? Tinanong mo, class, sino ang may alam nito? Sino may alam ng ganyan? Ako po sir. Dapat i-assess mo 'yon. Hindi ka pwedeng maniwala na lang basta, 'di ba? So i-assess mo 'yon. So meron tayong prerequisite assessment. Doon mo malalaman kung anong level na ba itong bata na 'to, 'di ba? So adaptive teaching guide tayo, no? May mga bata na mataas na ang level, may mga bata na mababa ang level. 'Yon para doon po ito. Tong sinasabi nila na 'to, curriculum na 'to, matatag curriculum ito So sasabayan mo yung dalawa na 'yon. Kasi meron tayong pre-lesson remediation activity. Ito ibig sabihin nito, yung mga batang nahuhuli, itong lesson na to, isasabay mo sila dun sa mga nauuna. Ayan, makikita mo, okay? Baliktad kasi, no, hindi ko mabasa, no? For students with insufficient level, ito yung mga mababa talaga, insufficient yung level niya, no? Ihahabol mo yun. Doon, meron ka activity na gagawin or something na gagawin. Mostly, no, ang mga bata ay photographic learner, no. So makikita nila sa presentation mo, paano ka mag-present, drawing mo 'yan, picture mo 'yan, ayan. Doon nila matututunan kung ano man yung prerequisite knowledge na kinakailangan nilang magawa bago sila magsabay-sabay lahat, no. Bago umusad yung topic. Remember guys, hindi uusad ang topic basta hindi mo to nagawa. O pangalawa, para sa students na with fairly sufficient knowledge. O for example, itong mga bata na to, no, okay na, okay yung operations nila, kaya nilang mag-operate ng mouse. Pero kasi sometimes no, may mga bata na hindi marunong pumindot ng keyboard, yan. So ituturo mo 'yon. Lesson ito na na dapat matutunan nila talaga. It's either kahit ilang klase dapat humabol sila, no? Kasi itong ATG na to, good for 2 weeks ito at most. Hindi po pwedeng lumampas. At kasama doon ang, halimbawa, holiday, nataon na holiday yung klase mo, no? Hahabulin mo yon, kinakailangan. Kasi yun po ang itinuro sa amin na na time limit lang niya, time frame lang niya. Good for ganung time frame lang. O ganun kalimitado tong ATG. Yan. So, pagka okay na silang lahat, yan, pantay-pantay na, no, level na ang knowledge nila o ang kaalaman nila. Mapagsasabay-sabay mo na o pwede na kayong mag-introduce ng topic. Yan, introduction tayo. Ayan, maraming parts ang introduction, no? Ayun, no, time frame unang-una sa lahat. Yan. Tapos, yung knowledge, RUA, yan, remembering, understanding, and analyzing. Dapat alam nila to. Dapat, hindi lang basta nila na-memorize, no? Or remembering lang. RUA nga remembering, understanding, and analyzing. Para saan to?
Kasi pag naalala nila, ibig sabihin na memorize lang nila, hindi nila ito nauunawaan. O di ba? Dapat maunawaan nila ito at dapat ma-analyze nila ito. Kasi pag naunawaan mo ang isang bagay, kahit hati-hatiin pa yan, kaya mong i-analyze yung buo na yun para ay yung mga parte-parte na yun para mabuo ulit, di ba? So ganun po natin i-ano to sa mga bata. Yan, meron po tayo ditong paano mo mai-apply yung mga learnings mo. Una-una sa lahat, ito pong drawing attention to meaning. Yan. Ano ba ang meaning ng ganito? Halimbawa, kung English ka, what's the meaning of shampoo? Halimbawa, shampoo is this. So, nakakuha mo na kung ano yung meaning nun, ano? So dun sa kinuha ko na medyo malalim philosophy, ano ba shampoo? Maraming iba't iba sagot, no? Medyo complicated. Pero in case na mas mababa ang mas precise ang meaning niya. Yun, eksakto. Pagka nakuha nila ng meaning, edi yun na yun, okay na. Halimbawa, ano ang computer? Ang computer po ay, una-una sa lahat, compute. Di ba? Nagko-compute siya ng datas. So, nakuha mo na yung meaning nila. Pangalawa, prompting connections to prior knowledges or prior knowledge. Kung ano yung background ng bata o natutunan ng bata, dapat i-connect mo yon dun sa sinasabi mo o tinuturo mo para ano yun, to suit together, no? Mapagtahi-tahi nila yung kaalaman nila para smooth, di ba? Para smooth yung pag-operate ng utak ng mga bata. Ayan. So, after nun, prompting effortful thinking. Ito guys, ito yung nahihirapan talaga namin. Ano? Lalo na dito sa chunk 1, chunk 2, chunk 3. Halimbawa yung topic mo, no? I-chunk mo yan. Halimbawa, chunk 1, ano ang keyboard? Ganon. O siyempre, pag-iisipin mo sila. Ano ang functions ng keyboard? Yan, sabi ko nga, ang nakita namin example, o nakita kong example na saksihan ko ng lubusan, ay yung visual. Visual nila, meron silang video, sound, music, video, pictures, ganyan na mga functions ng kung ano-ano. Kasi ano to, in general naman ito, hindi to fixed. So, 'yun. Dapat mag-isip sila, guys. Ang unique dito sa ating adaptive teaching guide ay hindi natin ini-spoon feed yung bata. Hahayaan natin sila mag-isip. Dapat na pag-isipin nila kung ano to. Tapos napakadaming activities, guys. Bawat part activity. Ito 1, 2, magkaibang activity ito. Kaya itong ATG na to, isang gawa mo lang, good for 2 weeks na. Yan. So, kapag nakukuha na nila, nakakapag-isip na sila, meron kaming tinatawag na magulong klase. Dapat active ang klase. Maingay ang klase. So, think, pair, share. O di mag-uusap sila. O anong naintindihan mo sa ganito? Anong naintindihan mo sa keyboard? O, think, pair. Pagparisin nyo sila, share. Mag-uusap sila. So, sabi nga dun, ang maingay na klase ay klase ng pagkatuto. Hindi naman not necessarily sobrang ingay na, alam mo yun, random na. So, dapat ito meron talagang target, may goal talaga yung pag-iingay na yon. Dapat productive yon kasi pag maingay lang sila sa klase mo, negative yon, di ba? So, focus on your goals. Tapos yun nga, bigyan mo sila ng mahihirapan sila, konti gumana ang utak, turuan natin silang mag-isip o turuan ng mga estudyanteng mag-isip, okay? So, pangatlo, ay last. Ayan. Using examples and non-examples. Yan. Paano natin itong gagamitin? O using examples, alam naman natin to, no? For example, ganito. Yan. So, ano ba yung non-example? Ito yung mga bagay na hindi ganito. Non-example eh. O bakit kinakailangan to? Bakit kailangan, ito tinuturo mo bakit magbibigay ka ng example na hindi ganito? Yun nga, para nga ma-activate mo, ma-prompt mo yung effort, sige, sa madaling salita makiliti mo yung utak nila na ito pong bagay na to hindi ito. Iba to, dito. Ito po yung tinuturo nyo. Yan. Kapag nakuha mo na yon, pwede ka nang mag-assess ng RUA. Yan. Try mo na kung naaalala nila, remembering. Yan. Nare-remember na nila, na-understand nila o nauunawaan nila, na-analyze nila o na-analisa na nila ito. O yan. Going for 15 minutes. Pasensya na, medyo mabilis ang magsasalita. Hinahabol ko. Ayaw kong ang tagal-tagal ito, no? Actually, sandali lang talaga pag naunawaan siya ng mabuti, no?
Tapos after nun, hindi pa kayo tapos. Ha? Meron pang post-lesson remediation activity. Kasi hindi naman lahat ng bata magigets yan. Iba-iba ng level ng pagkatuto, iba-iba ng, kumbaga tayong lahat, pagka tumakbo tayo, no, may mga nauuna talaga. Meron talagang mabagal tatakbo, merong humingal, merong pahinto-hinto ang takbo. Ano mo yun, nagpapahinga, tapos tatakbo. Ganon din ang pag-aaral o pagkatuto ng mga bata. Iba-ibang level din siya. Ngayon, nahahabulin mo. Kinakailangan mong habulin. Kinakailangan nating habulin. No? Habulin natin yung mga batang nauuna. Ang ipahahabol natin doon sa mga nahuhuli, no? Kaya merong remediation activity. Itong remediation activity na to para sa mga medyo hindi nakakaalam or doon sa talagang hindi magets, para sa kanila ito. Activity na naman to. Siguro mga 3 activity or 4 na activity para talagang makuha nila. Hindi ka pwede mag-move on sa next lesson or magle-lesson number 2 ka na, ano? Same METs, parehas ng most essential topic pero lesson number 2. Hindi ka po pwedeng mag-move on doon nang hindi nakakahabol tong kulilat na bata. Oo, tama kayo kung nang iniisip na, paano mag-uusad yung lesson eh? Itong bata na to, hindi naman niya talaga magets. Yun nga eh. Kaya nga matatag. Dapat tibayan nyo yung pagtuturo ninyo, no? Para yung batang nahuhuli ay tumatag. Para magpantay-pantay sila. Ngayon, dapat, pagka nag-remediation activity kayo, ma-make sure nyo, ma-assess nyo talaga na nauunawaan ng bata yung bagay na kung ano yung tinuturo nyo. Natatandaan nila, naaalala nila, nauunawaan nila, kaya nilang analisehin. Na kapag sila ay tinanong kung ano itong bagay na to, kaya nila itong i-explain na sa sariling words nila, no, sa sarili nilang salita, kaya nila itong i-explain sa iba, kaya nilang maturuan ng iba. Kasi yun nga, ito ang curriculum ng matatag, no? Ang mga estudyante kasi nag-uusap-usap yan. Pagtapos ng klase mo, mag-uusap yan eh, mag-share yan. Ano to, yan. So, yung analyzing part na yon para sa kanila yon. Pag pinag-usapan nila yon, breakdown na nila, no? Magkakatutunan sila. Ngayon, syempre, alam mo naman na isang klase, mayroong mga grupo-grupo. Pag napag-usapan nila yung topic nyo, yung batang medyo nahuli dun sa grupo na yon dahil meron dong kayang mag-analyze nung topic na yon, may maunawaan niya kasi merong language ang mga student eh. Kumbaga meron silang level na ng understanding na hindi natin kayang abutin, hindi natin kayang isipin tayo mga guro. Ayan. So yun, pagka nag-usap-usap sila, ay ganito lang pala yun, napakasimple lang pala. Ba't di ko magets nung kaninang si sir? Kasi nga, iba yung level natin eh. Ang ini-expect kasi natin minsan tayo mga guro, no? Na andun yung level ng student sa level natin. Minsan hindi naman. So, yun, kinakailangan na medyo, kung kaya nating bumaba, o mas mababa pa. Kaso, syempre, minsan, hindi gano'n, no? Pagka ang knowledge ng student naman, at ikaw na guro, dito mo naman hinahabol yan, mawawala na may respect ng mga ibang students sa'yo, di ba? So, tama lang na andon at sila-sila, kaya nga meron tayo activities, marami talaga. Maingay ang classroom, sharing of knowledge, batuhan ng ideas yan. Ganun, parang naranasan namin, no? Ang naranasan kasi namin doon talagang, super hectic. Talagang matututo ka in a way na pressured ka din. Hindi mo mahabol. Akala ko hindi ko magigets to eh. Ito, nagigets naman. Pero itong sinasabi ko is ito sa pagkakaunawa ko base sa mga sinabi nilang examples, non-examples, ganyan, prompting to prior knowledge, syempre, giving attention o drawing attention to meaning, yan. Tapos, alam mo yon yung na-realize mo lang kung ano to. Sabi ko 20 minutes, no? Running for 18 minutes na tayo. Konting-konti na lang, guys. Oh. So, meron akong mga huli na lang, no? Itong matatag kasi, ang goal nila ay ang theme nila ay what students are thinking in regards to our lesson o kung ano iniisip nila sa lesson natin, no? Appropriateness or akma ba itong lesson na to sa level nila? At saka yung proper motivation ng bata. Yan guys, tayo bilang guro, dapat minomotivate natin yung mga bata hindi lang sa pagkatuto, kundi sa buhay na rin. Ito, proper motivation. Pag na-motivate mo kasi ang bata, lalong-lalo na sa buhay niya, sa pinagdadaanan niya. Ayan. Siyempre, gusto nun matuto. Papasok yan. Kasi interesting yung topic mo eh. Ikaw mismo, na teacher, na guro, ang gagawa ng paraan kung paano matuto yung bata, paano mahikayat na mag-aral pa o lalo pang matuto kung talagang maano na yung bata, no? Maalam na yung bata. Malapit na mag 20 minutes. So guys, dito na lang, puputulin ko na lang. Sana naintindihan ng ATG. Kung hindi, ipepresent ko na lang sa classroom. Ayan.
So, feeling ko kasi hindi natin maasikaso 'to 'no, na mai-share ko sa inyo. Gumawa na lang ako ng video. Okay guys, 20 minutes na, bye!